Halimbawa lang sir ikaw yung aresto sa kanya, paano gagawin mo? Kung sa'yo. Next question, please. Resistance eh. Ayaw sagutin kasi baka gayahin. Pero alam mo, yan nga, pinag-isipan ko, pinasulat ko nga, sabi ko, ang answer rito, susulat ko, pag-aralan ko talaga. Hindi trabaho ng pulis ang pumili kung aling warrant na gusto niya sundin o kung anong ayaw niya. Ang trabaho ng pulis ipatupad ang batas at hindi mag-interpret ng personal na opinion. Sa kasong to, Interpol, ICC, okay? Mali na naman ang proseso kasi ginawa ko na yun dati. Ginawa na natin dati yan. Ang Interpol ay hindi korte. Ito ay platform for international police cooperation at signatory tayo dyan. Okay? Hindi tayo member kasi ng ICC. So, wala na ang ICC sa atin. Pero kung dumaan ang ICC sa Interpol at ang Interpol nagkaroon ng valid request sa atin at dumaan naman sa tamang channels na kinilala ng gobyerno, may obligasyon tayo. No may choice. Obligasyon ang Pilipinas, Milos at panindigan at gawin ang kanyang obligasyon based dun sa pinirmahan niya sa tratado. So, marami nagsasabing ang unconstitutional, naintindihan ko ang emosyon doon. Pero ang tanong, hindi yung gusto mo ba, kundi legal ba ang proseso? Sa ganitong sitwasyon, lalo sa Pilipinas, may pagka-aggressive tayo eh, no? Siyempre, hindi namin hahayaan na ma-arrest si Bato. Tututol sila, may magdadala ng tao, maghahakot ng tao, may mga politiko na tatawag, etc. Paano nyo po ina-address, or if ever you are in the situation right now, no? Paano nyo i-address yung mga ganong sitwasyon? Alam nyo, palaging gaya nito sa case na to, di ba? Karapatan ng bawat isa na maghayag ng kanyang opinion. Okay? Pwede silang magtawag ng kung ano, pwede silang basta within the bounds of the law lahat ng gagawin nila. Okay yun. It is a sign of a healthy democracy and I'm happy for that. Kasi yun ang actually, yun ang we swore to protect the Constitution at ang Constitution natin ang pinagmulan ng lahat ng mga batas. So, sa tingin ko naman, karapatan nila yun. Pero in the end, dapat kung ano sinasabi ng batas, yun na dapat manaig. Sundin. General, paano nyo naiwasan yung posibilidad ng yung mga loyal kay katulad nung panahon na ginawa mo ngayong pag-aresto, lalo kay Digong, yung mga loyal niya na bodyguards o yung mga tao sa paligid niya, maiwasan na magkaroon ng pisikalan or sakitan? Well, Para sa'yo, paano pero kung nakita niyo naman yung March 11, Yes. never there was a time that somebody else physically held the former president. Correct. Tingnan nyo sa kahit nasa ang kanyan. Totoo po. Kahit sa ang video, wala kang makita na may ibang humawak sa kanya except yung kanyang PSG na naka-assign sa kanya. Yung nakaitim, bodyguard niya talaga. Opo. Yun lang ang Ilan humawak tao sa po kanya. yun, sir? Isa lang. Oh, Isang tao lang yun. All the rest, may support lang siya na nurse at saka doktor, na personal niya. Pero ang humahawak sa kanya talaga, nakalimutan ko ang pangalan yung nakaitim. Makikita niyo naman yan sa mga videos. Siya lang talaga ang ino-authorize ko na humawak at walang iba. Pag nakaupo ang dating presidente, pinatayo niya, siya lang dadalhin dun sa kama dahil gustong humiga. Siya lang ang nag-aalala dun. Wala akong pinapaalala na iba. So, ibig sabihin, binigyan nyo talaga ng respeto. Ay, of course. Para hindi magkaroon ng Of course pangit naman. na ano, no? Ito kasi, Pressure. itong trabaho na to kasi wala namang personalan. Oo. Trabaho lang, Ang tama. kailangan dito is kung ano ang nasa batas, yun ang sundin natin. Ngayon, kung ano ang mga leeways at powers na ibinigay sa iyo ng regulations, hanggang doon ka lang. Tama. So Sige. yung pagka-aresto nyo dati kay dating Pangulong Duterte, alam naman natin na binatikos kayo na matindi nun. So paano nyo hinandle yung general? Swerte ako, makapalang balat ko. Di ba? So, at the end of the day, yan sa atin dito is, well, part ng tao pa rin na mag-criticize eh. Tanggapin natin. So, they are there to express their feelings. Go ahead. Pakinggan namin kayo. Pakinggan namin kayo, pero at the end of the day, gagawin namin ang trabaho namin. General, balik tayo dun sa issue ni Bato. If ever, sir, kasi may mga reports na decline daw po yung request ng TRO ng Korte Suprema ni Bato de la Rosa. Pero magre-resist pa rin siya, ayaw niya magpa-aresto, iiwasan niya pa rin yan. Pwede po bang pasukin yan na ang NBI papunta na pasukin niya at haltakin si Bato? Pwede po bang gawin yun to that extent? Ayoko pangunahan ang sa gagawin ng
mga law enforcement agencies. Ang sa akin lang dyan is there is a job to be done. Ang personal touch ngayon dyan, yung diskarte ng kung sino man ang gagawa. Tama. There will be different strokes for different folks. Tama. Hindi ko sinasabi na ang gagawin ko ang tama. Mm. At the end of the day, yan ang lahat ng gagawin nyo ay susulitin yan at yan ay titingnan. Magkakasigurado ako, magkakaroon din uli ng Senate investigation dyan, Congressional investigation, Ombudsman investigation, pati ang Supreme Court sasali dyan. So, malalaman na lang natin. Ayoko pa unahan kung ano sasabihin nila, kung anong gagawin nila. At the end of the day, the institutional mechanisms are there, the procedures are there. It is, ang NBI, puro abogado yan. And I'm very sure yung si IDG, it will be very, very competent. Ang daming abogado na maraming abogado na advise sa PNP dyan. So I think they will come to the right decision at saka sa right na diskarte. Yan, basahin mo yung magandang question to yan. General, iba tayo ng usapan. Kamusta po ang relasyon nyo kay President Bongbong Marcos? No? Kasi hindi ako nagkakamali, talagang kung ano sabihin niya, sinusunod nyo talaga. Dahil sa ngayon, kamusta kayo? Ang last na sinabi niya sa akin, mag-general manager ka na ng MMDA? Yes, sir! Good soldier. So, he's a very good boss. At the end of the day, he still continued giving me his trust. So, I performed the duty that I'm given, that's given to me. So, alam mo, kasi General, yun talaga dapat ang dapat na gawain ng bawat Pilipino. Ah. Pag may team, team natin to Team Philippines tayo Correct. Pero so, sinabi ng coach na diyan ka, diyan ka. pero General, kahit kay BBM, mas maraming nagalit na mga supporters din niya. Dapat hindi daw ginawa sa iyo. Ganun ka-popular nung panahon na yun. Hanggang ngayon. Nung time na yun, talagang ganun katuwang-tuwa ang mga tao sa mga nagawa mo. Kaya gusto nila, hindi dapat ginawa sa iyo. Alam nyo, ang serbisyo publiko kasi sa paningin ko, hindi sa titulo yan. Yes, sir. Ang importante, kaya mo bang tapusin ang trabaho? At yan, binigyan ka ng tiwala, gawin mo. Niligay ako ng presidente sa MMDA. Mas mahirap actually yan Oo. At may nagsasabi, demotion daw yan. Mas mataas man sweldo ko ngayon. Pero sa totoo lang, General, ang MMDA ngayon, especially tungkol sa traffic, mas mabilis na ako nakapagbiyahe sa EDSA. Walang biro to, no? Hindi lang dahil sa mahal ng gasolina, kaya kumonti daw yung sasakyan na dumadaan sa EDSA. Hindi Pero totoo yun. before pa doon, talaga nag-improve ang EDSA. And dagdag ko sir, parang nabuwasan yung mga nangunguot mong na enforcer. May special Yan. instruction po ba kayo dyan? Hindi lang yon. We make our people, we hold our people accountable. Okay? So, magagawa mo yan, una, meron kang dapat malinaw na polisiya. Andiyan naman ang polisiya Pangalawa, may enforcement ka at may feedback mechanism ka. At siguraduhin natin palagi ang command and control. At yan ngayon, ang ginagawa namin sa MMDA Metro Base, yung 136 namin. Bago 5 minutes response, So, yung 5-minute response namin. So, meron kaming service guarantee. Service guarantee, pag tumawag ka sa 136, sasagutin ka namin sa loob ng 5 rings. Wow. Maliwanag yan. Tapos, halimbawa, ang tawag mo, sir, nabangga ako rito sa ganito. Or, dagdag, sir, parang kinukutungan ako rito sa lugar na to. Pwede yun. Babae ka, nasa gabi, nag-aabang ka sa kalsada, sir, nag-iisa ako rito, napakadilim. Pwede bang tingnan nyo muna itong paligid ko? Pwede namin itutok ang kamera sa'yo or papuntahin namin ang kung sino man pwedeng tumulong sa'yo. Pulis, barangay tanod, or yung MMDA na mga personnel namin. Yes, 136 yun. So, service guarantee. Pag tumawag ka, may banggaan sa isang lugar, nabangga ka or may nakita kang kung ano man, makakarating kami doon in 5 minutes. Yan mga Okay. kababayan. Ngayon, kung magaan yan, pagdating doon, pwede na kagad sabihin ng aming tao na, sir, meron na kaming picture at video, tumabi na kayo, doon na kayo mag-usap sa tabi, para hindi na Ano naman yung daloy? So, ang service guarantee ng 136, 5 rings, 5-minute response, 5-minute resolution. Alam niyo sir, para hindi kwento, subukan natin. Ayos. Sige. Sa phone ko na. Kailangan ko na ang load ngayon dahil kinukuha pa namin Inaayos pa namin. Gano'n katagal to? Teka, dagdagan ko yung load ko. Para di tayo patay. Hindi lang, piso lang kailangan mo dyan. Piso lang? Sige. Okay na yan. Dial tayo. Subukan Dahil natin. 136, tingnan mo lang ang 136 sir, no? 136. Asterisk 136 or 136 Tapos lang? ganito. Bago ka tumawag sa 136, ganito. Ayan. So,
Pili ka muna. Halimbawa, nabangga ka. Ba't ka kasi tatawag sa 136 dahil nabangga ka? Saang lugar, sir? Okay, sa Cubao. Sa Cubao. Saan sa Cubao? Diyan sa may Aurora Corner EDSA. Sa corner Aurora. Sabihin mo lang, sir, na, oy, kasama ko si General Torre, nagtitest lang kami ng sistema nyo para hindi ma-block yung number mo. Okay. Sige. Tapos, kunwari, nabangga ako dito sa EDSA Cubao. Okay. Pwede bang padalhan mo ako ng current picture ng EDSA Cubao? Kasi sa tunay na buhay, hahanapin ka at magsusum kami. Pero sa ngayon, picture na lang ng buong EDSA Cubao. Sige. Yes. Pero ang galing mo, sir, ah. Tingnan natin. 136. Yan, calling. Teka, Ayan. Tapat mo sa mic. Panoorin natin. Reach the MMDA hotline. If this is an emergency, please press 1 now. Pag press mo ng 1, dapat 5 rings lang sasagutin ka. Okay. 1. Kailan sumagot siya in 5 rings? Okay. Hello po, magandang hapon po. Si Ka-Coffee po ito. Kasama po namin ngayon si General Torre at naka-live po kami sa isang podcast. At salamat PBBM po. No? Tinetest po namin yung system po ninyo. So kasi pinagmamalaki sa amin ni General Torre na within 5 minutes darating po yung response. Yung assumption po natin dito, nandito po ako sa Cubao Corner EDSA. Pwede daw po ba kayo mag-send ng litrato o kung ano po yung sitwasyon ngayon dyan sa EDSA? EDSA Corner Aurora. Ako po si Ka-Coffee. Ang location po na gusto niyo pong ma-send po sa inyo ay ang EDSA Cubao. Apo. Bali, ang Viber number is 0997-917786. Tama po. Tama po. Right away, sir, i-send po namin sa inyong Viber number yung area po ng EDSA Cubao. Okay, sige po. Maraming salamat din po. Thank you po. Sa unang ano pa lang, sa Wow. Sir, kilala mo yung sumagot na yun? Katatapos nga, hindi ko kilala mga operator namin, pero magagaling yan. So ito nga ang challenge. Katatapos mong tumawag, start natin ang time. Tingnan natin kung gaano katagal bago mo ma-receive yung... 6:36. Okay, ganun pa. May ganun pa. Kasi hindi segundo. Lagyan na segundo dahil baka sayang. Ayan. Yan. Timer tayo ha. Timer. Okay. Sige. So, sa ngayon, ang gusto natin dyan is makapag-responde ang ating tao within 5 minutes. Pero pagdating niya ron, dapat tapos na yung video at saka yung picture para tumabi na kayo. Hindi na kailang i-ikot. Tama. Yun ang dadagdag ng traffic eh. Huwag nang patagalin pa. Ay, huwag dapat patagalin. So, yan. Yan ang Ang galing 136 ang galing natin. ginagawa mo ngayon sa Marami MMDA, tayong sir, ah. mga iba pang mga sa akin maganda. maraming mga trabaho na ginagawa natin yung dyan. pag Tinataas natin sa ang quality. Ang bottom line natin ganito. Pag may tumawag, may sasagot. Pag may humingi ng tulong, may darating. At pag may dumating na tao namin, may gagawin. So, ibig sabihin, sir, nagdagdag kayo ng mga operator kasi noon may hotline na di ba? Pero hindi na ka-effective eh. Yung kung anong existing na... Kung anong nadatnan mo, yun na yun? Yun na yun. Pinalakas na natin. Kumbaga, pina-exercise na natin. Baka naman tinakot-takot mo, sir. Hindi naman. Yan ang tungkol doon sa sinabi ni Palerista. Kasi sa PNP, talagang disiplinado lahat ng tao under you. Sa isang bureaucratic Sir, agency. ikat kita ha. Ito na po, na-send na po sa atin yung sitwasyon. Yan o. Sa EDSA, Oras. sa loob po yan ng 1 minute and 15 seconds. Wow, sobrang Ganyan kabilis ang MMDA. sobrang pakita. Oh, di ba? Grabe. 1 minute and 20 seconds. Ito lang ang kwan. Ito lang maliwanag dyan. May mga time kasi na magsasabi na sinet up natin. Ako na mga kababayan na nagsasabi. Bigla ato hindi ko alam yung 16163 nga na yan eh. 136. 136 hindi ko alam yan. Si General na lang nagsabi yung 136 na yan at pinasubukan dito kay Ka-Coffee at yun nga ang nangyari. Hindi po to set up, hindi namin alam talaga. Hindi namin pinag-usapan before the podcast, no? Ako alam ko yan, pero hindi ko alam na ganyan kagaling. Wow, grabe. Kinilimutan ako. Paano yung General? Wala pa dyan yung nanloloko? Ay, Malalo ko mamablock na sila. anong klase na... nagpa-front lang. Accident ako tapos wala naman pala. kasi malalaman ka agad namin eh. O, Kung sinabi mo, alam mo, nabangga ka sa EDSA, hahanapin namin. May camera eh. Tatanungin ko tatantay, no? Dapat tatawagan namin ng tao namin. Radyo yan. Oh. Real time yan. Na, oy, may banggaan mo dyan. Sir, wala. Block namin ang number mo. Tama, no? Oo. Ay, mag-thank you ka, sir. Kasi pag hindi ka Nag-thank you ako, sir. nag-thank you, Nag-thank pag hindi you. ka mag-thank you, tatawagan ka niyan. Tatanungin ka kung na-receive mo na. Nag-thank you ako. Sabi ko, naka-live po kami ngayon at isasend ko yung link. Huwag niyo po ako i-block.